14 na kumpanya ang nagpakita ng interes para maging transmission provider sa 2025 senatorial elections. Kasabay naman ang bidding, naghahanda na rin ang COMELEC sa muling pagbubukas ng voter registration ngayong sinuspindi nila ang lahat ng gawaing may kinalaman sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kung noong mga nakaraang halalan ay nakabundle o iisa lamang ang provider para sa hardware, software at transmission ng mga boto, sa 2025 elections ay ihihiwalay na yan. Ayaw na po natin yung mga nangyayari ng mga nakakaraan na kapag hinanapan kami ng mga audit, mga transmission logs, hindi kaagad namin mabigay sapagkat wala sa amin yung kopya. Maganda po nasa amin at kasi kami ang kuusap ng telcos. Paliwanag ng COMELEC, kapag kasi ibang kumpanyang may hawak sa transmission, mas may iwasan daw ang mga anomalya sa mga eleksyon. Pag nagpadala kasi, mache-check mismo nung pinadalhang doon ba nang galing sa makinang yon. Number 1. Number 2, sadya bang walang dinaanan ng mga tinatawag nilang middle person or yung tinatawag nila mga other servers na sinasabi na laging may issue na ganon. Kanina, 14 na kumpanyang dumalo sa pre-bid conference para sa magiging transmission provider sa 2025 automated elections. Pero wala pa sa kanila ang bumili ng bidding documents. Kasama dyan ang Miru Systems Company Limited Incorporated. Yan ang South Korean company na kaisa-isang kumpanyang nakapasa sa eligibility test na hawak sa hardware at software system para sa 2025 elections. Bagamat desidido ang COMELEC na magkaibang kumpanyang hawak sa transmission, nilinaw ng poll body na pwede pa rin sumali ang Miru Systems sa bidding para maging transmission provider. Hindi pa po naman natin masasabi rin na yung kumpanyang yan, yung Miru ang mananalo sa ating pong procurement. Kasi remember, wala pa po tayong nabibigyan ng award. Hanggang February 14, tatanggap ang COMELEC ng bids para sa magiging transmission provider. Aminado naman ng poll body na gumaan ang kanilang trabaho mula nang suspindihin nila noong Lunes ang lahat ng proceedings tungkol sa People's Initiative o PI. Yan ay para ma-review muna ang Implementing Rules and Regulations o IRR kaugnay ng batas para sa pagsasagawa ng PI. Hindi pa raw masabi ng COMELEC kung kailan nila matatapos ang pagre-review sa IRR. Kahit paano po medyo nawala sa aming mga dibdib yung napakabigat din na trabaho na inaasahan natin kung sakasakali magtutuloy-tuloy pa muna itong mga pagtanggap natin ng mga lagda. Dahil dyan, tuloy na ang muling pagbubukas ng registration para sa mga botante sa February 12. Isa sa mga uunahing puntahan ng COMELEC ay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Kahit saan parte ka ng bansa, mararating ka ng Commission on Elections. Napaka-symbolic din kasi akala kasi nila walang nakatira doon sa may bandang area ng Kalayaan Island. Tatandaan natin at ang Kalayaan ay isang munisipyo ng probinsya ng Palawan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.